Breaking news po mga kababayan. Nako po, Claire Castro naninilikado. Nahaharap po sa kasong libel ni Representative Leviste dahil po sa mapanirang vlog nito sa kanyang solar firm. Halaka. Ito po mga kababayan, ito po ang sumabog sa social media. Ang kanyang abogado ay si Atty. Topacio. Nako po, yari na. Magandang po sa inyo lahat. Susok ba? Uy, naka-off yung mic. Tayo po ay may nakatuan naman pagkatapos po para sa habang talakayan. Una tayo ay narito ngayon sa Malayan Regional Trial Court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko rin pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Atty. Topacio sa kanyang guidance. Napakarami pong grounds po of Atty. Topacio. Pagpaplanuhin natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libelous statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay depensahan ang aking pangalan at gusto ko pong linawin. Ito po ay under the civil code na ang principle po nito, kung ikaw ay may ginawang isang bagay na naka-injure ng isang tao, ng kapwa-tao mo, you are liable to pay for damages. Hindi po nais ipakulong si Yusek Claire Castro, ngunit gusto namin siyang panagutin. Unang-una, sapagkat may ginawa siya mali para sa aming opinion, at pangalawa, to vindicate yung good name and reputation of my client na some expression. Yes, but that is not absolute. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boyeng Remulla, na alam po naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipit at pagbabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na binenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duties as elected public official at membro ng lehislatura, na ang role po, ang primary role ng lehislatura in making laws is to safeguard public funds. Ginagampanan lamang po ni Congressman Leviste ang kanyang role to safeguard public funds sa pangungurakot. Dahil po dyan siya ay siniraan. Hindi na po exercise siya ng freedom of expression. Sir, That is a malicious Press ko attack. na lang tayo. Yes. Para makapag-file na kayo. So, File na lang tayo. gusto ko lang pong linawin na we'll have more time to Yes, respond. yes. Pero ang nais ko lang pong linawin ay nothing personal against anyone in government. Ayaw ko pong masaktan si Yusek Claire Castro at hindi ko po din kaaway ang administrasyon. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo, pero maaawa naman po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong. Sa tingin ko po, ang ating unang hakbang ay isang
civil case. At ito po ay for 110 million pesos in damages na sa tingin natin po, we will win po this case. Maraming salamat. Nako, mga kababayan ko, 110 million ang damages na hinihingi po na danyos ni Representative Leviste dito sa mapanirang vlog ni Claire Castro. Nako po mga kababayan, ano kaya ang magiging kinabukasan ni Claire Castro dito? Confident pa naman itong si Leviste na mananalo. Dahil di umano na sinasabi ni Auntie Claire na nabenta ang kumpanya ni Leviste na solar energy na hindi naman pala, mga kababayan. So, ano bang sinasabi ng mga komento, mga kababayan ko? Ayan, sa Supreme Court mo kasuhan Congressman Leviste, huwag sa Ombudsman. Dahil kakampi nila yan, namimihasa na yan si Claire Castro dahil siya ang atakdog ng Malacanang. Ayan mga kababayan ko. Ang mga komento, nagbabasa lang po tayo. Way to go, Congressman Leviste. Full support to you. Good luck. Grabe mga kababayan ko. At least we have a good news. Well done, Rep. Leviste. Fight for justice. Sabi ni Marisa Manley, 5834. Yes, dapat lang sobra na itong aso ng Malacanang. Magaling ito mag-twist ng mga pahayag. Ubod ng sinungaling ang kaluluwa nito. Ay pag-aari ni... Nako po, ang hirap basahin mga kababayan. Alona Espiritu, 285. Righteous and courageous leaders, Kong Leviste and Kong Barsaga. Support you, Kong Leviste. Aileen, ayan. Lilibet Balyos, go, Kong Leandro. Sana huwag na idaan sa Ombudsman ang kaso. Diretso na sa Supreme Court. 110 million, dami ng mapapatayong eskwelahan yan. Bravo, Kong Leviste. Bigyan ng leksyon si Auntie Claire para madala. Grabe mga komento. Kaya pala to si Topacio ang lawyer, pero dapat lang na makasuhan, sinungaling yun. Halaka mga kababayan. Napakatindi nito. Huwag ka na maawa, hindi naman niyang kaawa-awa kahit kanino. Good news, good job, Leviste. Sabi ni Felicia Nazareno, 7514. Yan, para turuan ng leksyon ng ibang mainstream media ay na-turn off ang comment section tungkol dito. Alam natin kung saan sila nakasandal. Nako po, mga kababayan ka. Yari ka, Claire Castro, doon ka dumaldal sa korte. Patunayan mo ang mga sinasabi mo. Ayan, mga kababayan ko. Matindi po itong hinihingi ni Kong Leviste na 110 million. Na ayon po sa kanyang abogado ay talagang ito ay mapanirang puri. Deserve. Fight, Congressman Leviste. Good job, Leviste. Dapat pinadisbar mo na din, Kong. May conflict of interest yung ginagawa niya sa vlog niya. Yari mga kababayan. Good job, Sir Leviste. Good yan. Maganda yan para makita natin kung magaling ba siyang dumepensa. Una pa lang yan, paano yung mga sinasabi niya sa mga kalaban nila. Antay, kayanin mo, total, marami ka namang alam. Demandahan na, masaya to. Ano kaya ang sagot ng lola ng taon? Halaka, mga kababayan ko. Ito na, ang breaking news. So kayo na po humusga mga kababayan kung sino po ang mananalo sa kaso between Kong Leviste at itong si Claire Castro na talagang nagbabakbakan ngayon. Ayan o, libel na 110 million ang kinihinging danyos dahil sa paninirang puri. Just like, share, and subscribe mga kababayan. This is The Wonders Philippines. Isang like, isang share, isang subscribe. I-komento nyo po kung hanggang saan po kayo nanonood. Okay po, abroad man o Pilipinas, mabuhay po. Salamat sa inyong suporta.